Hello mga langga, kung mga inday, kumusta kamong tanan diha? So ayun mga langga, another day, another vlog of Langga in Sick Vlog, char. Bitaw ay, nung nakaraang araw mga langga or the day before yesterday, bitaw, naging adlaw mga langga nung nakaraang araw, di ba, si Levi nagtrabaho sa resort. So, yung resort nila, maraming mga mangga mga langga. Tapos yung amo niya, nagpa-spray ba ng mga mangga bitaw. Tapos yun nga, fast forward tayo, namunga. Tapos nung namunga na, naguwang na, hinarvest na mga langga. Nag-harvest sila nung isang araw. Tapos mga langga, maraming ano bitong nilikira. Hindi siya totally na donut or na rotten or kanang na nasira. Yung meron lang talaga siyang siguro sa sobrang guwang ba, sa sobrang tanda na niya or sa sobrang pwede na talaga siyang i-harvest, kaya yung iba niliki, yun bang para siyang nag-crack ba, tapos umitim yung kanyang crack, kaya yun ni-reject na. Or what I mean to say is itatapo na lang ba, yun bang kung gusto, kung walang kukuha edi wala, pero kung meron kanang yun nga. Tapos pumunta doon sa Insik, sakto-sakto pumunta doon sa Insik, nakita niya na marami pang pwede, magaganda, masasarap, malalaki. Tapos hindi na ba, wala nang kumuha. Tapos sabi ni Insik na kukuha siya kasi nga mahilig ako sa mangga. Tapos kung bibilhin mo yung walang reject, nasa 80 pesos lang, pero hilaw pa, ikaw yung magpapahinog. So nakita ni Insik doon na medyo maganda naman yung quality ng mangga, yung hindi sira. Bumili siya ng 1 kilo. Yun, pinapahinog ko ngayon. Tapos nanguha din siya ng maraming reject. Kaya pagdating dito, nasayangan ako mga langga ba. Sinabi ko na, laoy ka ng kadami, tapos kung itatapon lang, okay pa. Kaya yung ginawa ko mga langga, eto, binalatan ko siya. Kasi kung hindi ko siya babalatan, hindi ko kukunin yung mga sira na parts. Baka masira siya lahat, sayang ba. Kaya yung ginawa ko, binalatan ko siya mga langga, tapos nilagay ko siya sa Tupperware, nilagay ko sa ref. So kapag gusto kong kumain ng mangga, yun, makakain tayo no. Kaya eto siya mga langga oh. Mga ganito bitaw siya. Yung mga part niya na ganito na umitim ba, kunting-kunti lang naman yung sira niya. Kasi dahil sobrang guwang na ba, sobra na niyang naglaway naman ko mga langga. Ma'am Rita, fine na. Oh, ito po yung sayo. Bawal po yun sa inyo, ma'am. So, yun nga. Pagkakita ko, babalatan ko na lang lahat Insik, tapos lalagay ko sa dalawang ganito mga langga. Dalawang Tupperware. Promise. Tapos yung mahilig kumain ng mangga dito, ako lang. Si Insik, kain siya. Konti lang, hindi masyado kasi hindi sila mahilig sa maasim. Lalo na si Papa. Hindi talaga si Papa, ayaw talaga niya maasim kasi pinatikim ko sa kanya yung medyo hinog na, medyo matamis-tamis na, pero hindi talaga yung matamis na talaga yung gusto niya. Nagtubod na akong laway. So yun nga, binalatan ko lahat, madami, isang plastic bag, tapos konti lang yung mga reject ba, mga ganito lang, mga ganito lang talaga oh. Tingnan yung mga langga, yung mga tinanggalan ko ng part na yan yung mga sira. Oh, di ba? Pero ang lalaki pa naman niya. Yan oh, mga langga oh. Tinanggalan ko lang siya ng sira. Mga ganyan lang talaga, para siyang nag-crack ba. Nag-crack siya. Tapos yun. Yan sinabi ko kay Insik. Yun yung pinagkakabalahan ko nung yung hapon na yun. Tinanggalan ko ng mga kuha, tapos binalatan ko, nilagay ko sa ref. Sa dalawang Tupperware nilagay ko sa ref. Sa chiller para hindi siya madunot. Kaya ito ngayon kakainin natin. Tapos nung isang araw din, bago, sakto-sakto nga mga lagawat ako incidents kasi bago dumating tong mangga, nagluto ako ng bagoong alamang hipon. Oh, see? Nagluto ako nito mga langga. Kaya ito yung kakainin natin. So wala si Insik dito. Si Papa ayaw niya. Pa, mangga? Kunin na natin itong medyo na, yung nabulok nung una ba kasi parang namasa-masa siya. Kaya ikakata natin siya dito. Kau kag mangga? Hilaw.
Masarap. Di makaya, di yan. Are. Saya na lang. Masarap ka. Maano ba? Parehagan sa nga ana. Si Papa, pinakain ko nito ng isang araw ah. Tapos nag-click si Papa eh. Kaya hindi talaga mahilig si Papa sa maasim. Ano di makaganag aslom pa? Tugon pala. Nagitaw na may tao talagang ganun mga langga. Na hindi mahilig sa maasim. Meron ding mahilig sa maasim tulad ko. Ako noon pa, dalaga pa ako. Hilig na siya maasim, mariri pa. Oops. Ako din. Oh, subukan mo. Ingat di ka sa ano. Lagi ka sila ganyan. Try, ikuan lang. Kung hindi kaya, huwag mong pilitin kay. Sa insik naman, gusto niya pag may bagoong. Ayan. Pag kamay, nay kamay. Oh, Makakaon ko na. kamay. Bati man ang kamay pa. Na. Pa, i-try mo. Yee! Yee! Bagoong oh. Oh. Ay! Barago na to. Sama ng cellphone na eh. Yan. Ikaw pa. Kamu. Aha. Oh, may kamay, okay ra madadara. Siguro. Pero bati ang kamay. Bati. Di ba ako nagulang na? Silbi na lagi. Ay, Ayaw lang. degay. Papa. Pag nalay kamay nan. Okay. Kapalabi ako sa kamay. Kamay siguro. Nang nagkamay. Ba't na pa ba? Ano? O, buwan na gadi, lagi ko. Maasim talaga siya mga langga. Ano ka asin ba? Pero pag nahinog na siya, matamis man siya pag nahinog na. Awa na dahil. Muna lagi. Isa ko na ito lugaw gapon. Di ka. Hindi lang gawin sa papa mga langga. Isag di lang. Ayaw, wag na natin pilitin kay. Magpahiyam ka nga, sagot ka kaon. Dami ko pang mangga mga langga. Kung merong humanghingi, bibigyan ko naman. Pero wala talaga ng hingi man. Walang masyadong ano dito sa mangga. Kasi doon nga sa reject, walang masyadong kumuha mga langga. Sabi ni Insik, sayang nga lagi langga. Kasi marami pang natira doon. Kinuha ko lang yung mga malalaki. Yung mga ano pa. Yun. Kaunta mga langga. Masarap sana ito mga langga kung hindi masakit yung ngipin ko. Sakit kayo kasi yung wisdom tooth ko. Kaya yung kain ko mga langga dito lang sa harapan. Pero talagang gano'n, no? May mga tao talaga na hindi mahilig sa maasim ba? Mama ko hindi din. Ayaw din niya ng maasim. Pero mahilig siya sa sabaw nga maasim. Gaya ng sinigang. O kanang nilagyan bitaw ng sampalok, sinampalokang isda, manok. Mahilig siya dun. Pero sa mangga na ganito maasim, ayaw niya. Sakto-sakto yung ating bagoong mga langga. Maasim talaga siya. Pero itong mangga na to, yung mangga bito na yellow, yung ginagawa natin mango float, ito siya. Ito siya mga langga kapag nahinog na. Pero kapag hilaw pa talaga siya, imagine niyo yung asim. Grabe, pero ito yung challenge kasi kung kumain ka ng mangga na hindi maasim, gaya ng Indian mango, kumain ka ng hilaw na hindi maasim, why challenge? Itong bagoong naman mga langga, niluto ko siya sa medyo madami-daming mantika. Kasi kapag konting mantika lang yung nilagay mo sa bagoong, masunog siya agad. So mantika, tapos bawang tsaka sibuyas, onion tsaka pan ba?
bawang. Tapos naggayat din ako ng kuan ng sili, yung siling haba ba, yung green bitaw. Kasi wala ako nung maliliit. Maganda sana kung yung maliliit. Kasi lang wala ako nung mga oras na yun. Kaya yun na lang sili na green, yung panigang. Gadgad ako ng mga 3 piraso siguro. Para may sipa ng anghang ba. Tapos yun, lagyan ko ng paminta. Tapos wag na mo nang lagyan ng pampaalat, yung asin, wag na. Konting paminta lang para pampalasa. Tapos konting magic sarap. Tapos maraming asukal o brown sugar. Tapos nung malapit na siyang hanguin, lagyan ko ng suka. Para mag-balance ang lasa ng asim, tsaka ng alat, tsaka ng tamis ng asukal. Isa to sa mga specialty ko mga langga, alamang bagoong. Kasi nakatikim nito yung shout out to Kuya Rolin and Ate Janet, yung Uncle Nancy na taga Mandawi. Nagustuhan talaga niya. Gusto niya kada kain niya may hipon or alamang bagoong ba, alamang. Tapos gusto niya pag may ginisang kalabasa, meron ding ganito. Yung luto ko na hipon nilagay dun. Basta gustong-gusto niya yung luto ko na hipon. Masarap daw yung pagkakatimpla. Thank you. Makwento ko lang sa inyo mga langga. Dahalag sabaan mo na ako, no? Dito talaga ako mag-vlog mga langga. Pasensya na kayo, ha? Maingay akong kumain. Maraming nagsasabi maingay daw ako maghigop ng kape. Pasensya na talaga kayo mga langga. Hindi ko talaga yan sinasadya. Talaga yung way ko ng paghigop ng kape, ng pagkain. Tapos gusto ko kasi malaga kapag nag-vlog ako, nagsasalita ako ba, no? Kasi kapag hindi nagsalita, feeling ko yung vlog ko is boring. Kaya salita ako ng salita. Yun nga. Nung nag-aral pa ako, high school. Kasi nakapag-aral ako first year ng Holy Child Academy sa amin sa Biano ni Bohol, sa private school. Yung mga doon, nagmamanage doon mga madre tsaka pare. Tapos yung mga classmate ko doon, mga mayayaman, may mga kaya sa buhay ba. Nag-working kasi ako doon. Working student. So yun, every recess, may mga nagtitinda kasi doon sa labas mga langga. Yung mga tinda nila, yung mga mangga na hiniwa na may patis or may bagoong, mga ganun ba. Tapos, meron talagang kantin ng school. Sa mga walang kayang kumain sa kantin, hindi kayang kumain ba kasi nga, sandwich, pasta, mga ganun, mahal. Alam nyo naman na budget lang yung pera natin. Baon ko nun, siguro, isang linggo, sa totoo lang. Totoo to mga langga, isang linggo, 50 pesos. Kailangan mong pagkasyahin yan. So, yun. Since nag-budget ka tayo, every recess, yung mga classmate ko, pupunta doon sa canteen. Canteen sila. Tapos yung iba, may baon. Magaganda yung masasarap yung baon. Diyan lang kumakain sa school. Diyan sa loob ng room ba? Classroom. Ako naman, wala. Wala akong baon. Tapos, man ka, minsan magtulog-tulugan ako. Minsan, magbisi-bisihan ako sa sulat-sulat para hindi masyadong halata ba na watay baon ba. So, pero pag meron akong coins, like for example, may 2 piso, kasi piso lang yung may piso doon na mangga na may patis na. May toyo ba? May toyo. Patis ba? Toyo pala, toyo. May mangga na piso na sa plastic, ginayat-gayat na, hiwa-hiwa na. Tapos may toyo. Labas ako dun, bili ako ng mangga. Pero doon ako kumakain sa labas. Kasi, baka tuksuin tayo ba no? Na yun lang yung kinakain natin. Yun naisip ko.
Hirap talagang maging mahirap eh. Kasi, yung iba, intramurals namin noon, hindi ako nakasali, mga langga. Kay, mahal man yung bayad. Oy, kay kailangan mo basta, may mga babayaran sa intramurals. Hindi ko nasubukan mag-intrams. Nanonood naman ako, pero hindi talaga ako kita as teacher. So wala naman pilitan. Kain tayo mga on tayo. Sige na kung yaw-yaw din niya. Kamo, wajud. Dami ko pang mangga. Totoo lang. Ngaon ta. Yun nga. Hirap no? Mahirap. Tapos yung mga kasama mo, mga mayayaman ba? Kaya yung style ko noon, para magkaroon ako ng extra pera, may mga, may mga, hindi pa kasi uso noon ang laptop, mga computer. May computer na noon, pero, meron yung, a computer, pero subject siya. Computer doon sa school. Pero wala pa talagang mga laptop noon. Medyo mahal-mahal pa kasi yung mga laptop noon. Kaya walang sariling laptop yung mga kuan. Kaya hindi katulad ngayon na pwede mo nang i-google, ganun. I-CC. Ngayon kay kuan man, noon kay kailangan mo talagang magsulat talaga sa notebook mo. Mula doon sa blackboard, sa pisara, sulat mo. Tapos yung iba kong classmate, tapulan ba? Hindi ba ito mahilig magsulat? Kaya yung ginagawa ko, ako yung magsusulat para sa kanila. Notebook nila, bigyan nila sa akin. Bayaran nila ako ng 5 pesos. Sobrang saya ko na nun. 5 pesos yung bayad nila. Yung iba, manghanyo, 3 lang. Kay maliit lang yung baon nila. Tapos, yun nga. Maliit yung baon nila. Tapulan man magsulat. Ako mahilig kasi ako magsulat mga langga noon. Mahilig talaga ako magsulat-sulat. Kasi sabi nila maganda daw yung handwriting ko. I don't know. Pero sabi nila. Kaya yung iba nagpapasulat talaga sa akin. Tapos, at the end of the day, ako yung walang nasulat sa akong notebook. Kaya inuna ko naman sila para imagine 5, may 25 pesos ka na. 5, 10, 25 pesos. Sa 5 piso kada isa. Tapos minsan 5 magpapasulat sa akin sa subject na yun. O minsan 3 piso yung bigay nila. Pag medyo mataas talaga, 5 pesos yung hingi ko. Nag-negosyo. Eskwelahan. So yun, may mga project din kami na may mga classmate talaga tayo na mga tapulan. Mga hindi mahilig gumawa ng mga project. Yun ako yung gumagawa para sa kanila, pero bayaran nila ako. Inisip ko mga langga, magkano lang yung baon ko. Tapos minsan, may mga project kasi na bigla-bigla ba? Bigla gaya ng bumili kayo ng malalaking notebook, notebook na screen na. Ano ba yan? Ng spring ba na notebook? Yung talaga hindi ko makalimutan mga langga. Kailangan namin ng malalaking notebook na spring. Hindi talaga ako makabili. Kaya yung pera ko, 3 piso na lang yung natira. Kasi Friday yun Uuwi kasi kami ng Friday. Kasi sa amin, sa Bohol mga langga, pupunta kami ng school. Kasi tawid dagat kasi yung school namin sa high school. Punta kami ng madaling araw ng Lunes. Tapos pagdating namin doon sa boarding house, diretso na kami eskwelahan. Ang bihis lang, diretso na eskwelahan. Tapos sa Biyernes naman ng hapon, pagkatapos ng school sa Biyernes, uwi kami. May bangka di kami sasakyan. Magmamasahe ka rin ng 25 pesos. Tapos nung working student pa ako, hindi ako umuwi lagi. Pero nung hindi na ako nag-working student, umuwi na talaga ako every week. Friday yun.
Sabi ng teacher namin, maldita pa kayo mga teacher. Grabe yung teacher namin. Maldita kayo. Hindi nakaintindi ba? Sinabi namin na, ma'am, pwede sa Monday na lang kasi yung baon namin hanggang ngayong araw na lang, tapos ano na lang to, pamasahe papuntang. Kasi yung school namin mga langga, malayo pa yung yung sakayan namin sa bangka. Malayo pa. Kailangan mo pang magsakay ng motorsiklo, masahe ka pa ng 10 pesos. Kaya nabi namin si teacher namin na pwede, hindi na nga kami mga langga, hindi na nga kami sasakay, maglakad lang kami, kalayo-layo naman nun. Maglakad lang kami para maka-budget kami sa pera namin. Tapos, meron kasi akong mga kasama din na mga katulad ko, wala ding mga pera ba. Lakad lang kami, marami kami, lakad. Mag-start kami mag-cutting classes kami ng alas 3. Labas kami ng school alas 3, tapos maglakad kami, aabot kami dun sa mga 2 oras mahigit. Yung lakad namin papunta doon sa Puerto San Pedro. So, kasi nasa dulo yung sakaya ng ng bangka. Pero, malayo talaga. Kaya yun, nabi namin teacher namin na sa Lunes na lang, ayaw talaga niya. Hindi kayo makasubmit ngayong araw na to, hindi na tatanggapin sa Lunes. Iyak talaga ako dun mga langga. Kasi, kasi ako, takot kasi ako mga langga na baka hindi ako makapasa ba. Kaya, laki-laki na ng gastos ng mama ang papa na ako sa school niya. Hindi ako makapasa dahil lang sa notebook na yun. Grabe yung iyak ko nun. Parang ayokong umuwi ba. Yung ginawa ko, meron kasi akong pamasahe mga langga, kasi 25 pesos yung pamasahe sa bangka. Malayo kasi yung mga langga, daganon sa bangka mula sa Bironido hanggang sa amin. Almost 2 hours din yung biyahe, kaya 25 pesos yung yung pamasahe sa isang estudyante. Ginawa ko, ang pamasahe ko sa bangka, binili ko ng notebook kasi parang magkano yata yung notebook. Basta mahal-mahal din yung notebook, yung malaking notebook na spring. Yun yung kailangan daw. Yung iba kong mga classmate, nakabili sila, tapos sakto lang ba, tapos manghiram ako, wala magpahiram kay leso din. Meron din akong kasama, mga classmate ko din na wala din, kaya sobrang talaga ako problemado. Kaya yung pangmasahe ko sa pamasahe ko sa bangka, binili ko na lang ng notebook na spring. Tapos, yun. Doon na lang ako nagmakaawa doon sa sa may-ari ng bangka, si Kuya Prodi na doon na lang ako sa amin nagbayad. Ayaw pa naman sanang pumayag kasi nga na daw siya, natagam siya sa uban. Yung iba kasi sabi na doon lang magbabayad, hindi daw magbabayad. Sinabi ko, promise, magbabayad pa talaga ako, Kuya Prodi. Kaya yun, pumayag siya. Kaya pagdating ko talaga doon sa amin, gabi na kasi kami kapag dumating doon. Pagdating ko doon sa amin, nag-contact na talaga ako na pwede kong labhan. Naglabada ako ba? Kaya nung nakakontak ako na pwede kong labadahan, kinabukasan, madaling araw pa lang, naglaba na ako para talaga makabayad ako sa sa bangka. Pagbigay nung nilabahan ko, kasi kinhapunan, natapos ako. Madaling araw ako nagsugod. Kinhapunan, papagabi na din, natapos ako. Binayaran ako 150 yung bayad sa laba ko. Pinayad ko talaga agad yung 25 pesos. Yung sa amin, kailangan namin kapag nakauwi kami sa amin, maghanap buhay kami ng 2 araw para sa Lunes, meron din kami pambaon. Kaya yun, grabe talaga. Kaya natuto ako, kaya nag-sideline ako mga langga. Yun nga, pagsusulat sa notebook. Gumagawa ng project na hindi sa akin. Minsan nga, yung project ko hindi ko na magawa. Or magawa ko man pero hindi talaga siya pulido kasi nga ubos na yung lakas ko dun sa paggawa sa iba. Pero okay na yun, ang importante na hindi ako bumagsak ng langga. Kasi sobrang challenging yung pag-aaral talaga. Lalo na kaya nga nasabi ko ba ngayon sa mga mag-aaral ngayon, ang swerte nila ba? Kasi hatid sundo sila sa mama nila. Hinahatid sila ng motor, sinusundo sila ng motor, tapos kinahapunan pag-uwi nila, uuwian nila, magulang nila agad. Di katulad sa amin.
Pag uwi namin galing school, magluto pa kami ng kanin, ng ulam, tapos labas sa uniform para may isusuot na naman sa susunod na araw. Kasi uniform ko, 2 pares lang. Tapos yung uniform ko pala mga langga noong mga panahon na yun, kuan pa kanang binigay lang, hindi talaga bumili si mama ko kay long sleeve ba, kasi nga private school, long sleeve, tapos yung palda na maroon, tapos yung sapatos ko ang laki pa, binigay lang yun sa akin. Kaya grabe talaga yung mga kuan ko, kanang mga pinagdaanan ko noon ba, pero at least no naging aral na, or naging tulay para lumakas talaga yung loob mo. Hindi lang kasi ako yung dumadaan sa mga gano'n na mga pagsubok, mga langga, halos lahat tayo. So kaya swerte talaga tayo kapag meron tayong mga magulang na supportive. Kasi kahit gaano pa yan kahirap na pinagdaanan mo, kung kahit mahirap yung buhay, walang pera, suportado ka, supportive ka, hindi lang by kuan mo to, kanang cash or unsa ba, financial sa magulang mo, by supportive ka sa lahat ng bagay, sinusuportahan ka na sa lahat ng bagay, lalo na kapag pinapa-feel talaga nila sa iyo na nga, go lang ng go, bahalang lisod, nga na ba? Sarap talaga ng alamang sa mangga. Mafe-feel mo yung asim niya, tsaka tamis, tsaka alat ba? Naa pa lang mo dire mga langga, dool pa lang mo. Nako. Bigay ko talaga to sa'yo. Ang ewan ko lang kung kumakain kayo ng mangga na reject. Pero tinanggalan ko naman to ng reject. Yung binili ni Insik mga langga na 1 kilo na pinapahinog, hindi pa siya masyadong hinog. Yung ipapakain ko kay Papa. Yung ibibigay ko kay Papa kasi si Papa hindi talaga mahilig sa ganito na maasim. Hindi talaga niya kaya. Pinakain ko ng 1 araw, nilagyan ko ng maraming bagoong. Ito, wala talaga. Niluwa niya. Sarap. So, naubos na. Susunod na naman mga langga. Bawal tayong kumain ng marami, no? Kaya, marami pa kumangga dito mga langga eh. So, kuha tayo dito ng ito matigas to eh. Hilaw talaga to. Crunchy. Tayo'y sumayaw, apoy ng tagumpay. Para nag-LSS last song syndrome ako sa kanta na yun. Narinig ko kasi siya nung nag-online ako. Tayo'y sumayaw, apoy ng tagumpay, pintig ng puso, taas noo, sabay-sabay. Char. Kaya tayo. Hilaw to mga langga, crunchy. Kaso lang, hindi tayo masyadong makatsu. Dahil nga, masakit yung ngipin natin. Ubos na mga langga. Marami pa. Sana hindi ito masira, ano? So, kikip natin yan sa mga susunod na mga araw. So, kapag gusto natin kumain ng mangga, meron na tayong mangga.
Sa mga gusto dyan kumain ng mangga, basta kakain na kayo ng medyo may reject, bigyan ko kayo. Pero kung ayaw nyo naman ng may reject, maarte, wag na lang. Marami pa tayong bagoong. So, mahilig. Gumawa ko niyan mga langga. Hindi ko alam na may mangga pala na darating. Gumawa ko niyan kasi si Papa. Mahilig din kasi si Papa na mag-ulam ng ganyan. Minsan wala kaming ulam. At least, meron siyang makuot-kuot ba? Meron siyang makuha agad, maulam agad. Kaya yun. Thank you ulit. Busog na ako. Hindi pa tayo sa kuan. Hipon na alamang. Thank you ulit mga langga. Nabusog talaga ako at tapos na kong kumain. Pasensyahan nyo na at hindi ko kayo mabigyan kasi nga malayo kayo mga langga. So hanggang dito na lang muna ang video natin. And abangan nyo